pwede bang upuan ng Senate, kunwari, Senate Ethics Committee, yung isang ethics case against one of their own? Kunwari kay Chis Escudero. Kasi kausap ko ito si Attorney Marvin Aceron, yung nag-file last week. Sabi niya, hindi na gumagalaw yung kaso. Pwede bang hindi kumilos yan ang Senado? In theory, dapat hindi, di ba? Kasi nga, grave abuse of discretion yun, di ba? Pero, sadly, in our bureaucracy, not only in the Senate, but everywhere else, ganyan Kwento ko lang ha, mabilisan lang. Meron akong kaso ha, na pa-reverse ko yung decision sa COMELEC. Noong, nanalo kami by 12 votes. Okay? Noong 2022 elections, nag-appeal sila sa COMELEC, 13 motions to resolve ako, hindi inaksyonan hanggang 2025. Alam mo kailan ko nakuha yung desisyon? Last week, moot in academic na raw. Kasi hindi ka nakasabi. Kasi 2022 elections Nag-2025 elections na hindi pa nila nagawa. 60 days nga nakalagay sa rules So hindi lang naman, hindi exception yung Senate, hindi exception yan. Meron ako sa Civil Service Commission, years and years and years na. So gumagalaw dyan. Meron ako sa PRC, 12 years na yung kaso Hindi rin gumagalaw. As in, walang action at all, no? Dapat hindi. Pero I haven't seen yet a potent weapon from the public na pinakikinggan talaga para pagalawin yung mga kaso, even as litigators, no? Kasi, para for example, yung sa COMELEC, impeachable officers yan. And ako, I intend to really question what's happening there, no? Pero, ang tanong, abogado lang ako yung bang kliyente mo, merong ganoong will to question everyone, makipag-away, meron pa silang mga political ambitions, so sila rin yung mag-enforce ng mga something. Ang daming hurdles ang daming instances sa powerful sila, pero just to answer your dapat hindi, at dapat makasuhan sila. May Anti-Red Tape Act naman Pero dito sa Senate, pa-file mo rin sila Ethics Committee, sila rin magre-resolve. Sa akin, dagdag ko public pressure. Public pressure dito sa Ethics Committee, headed by JV Ejercito. Public pressure dito sa leadership ng Senado. Hindi pwedeng upuan hindi pwedeng i-dribble itong ethics complaint against Chis Escudero and other cases that might be filed in the future. And nag-a-abuse sila ng kapangyarihan nila, dapat hindi na sila iboto sa kapangyarihan ulit. Ilagay ito sa ating calculus at ipahiya dapat sila. Dapat meron talaga dapat talagang collective actions at pamamahiya nitong mga ito at making sure that they pay for every decision that they make as legislators, no? Including this one, yung the mere fact na hindi nila inaaktuhan yung kay Chis Escudero, dapat pagbayaran yung mga members ng Ethics Committee, including the chair, no? At sabihin sa kanya, subukan mo lang hindi pagalawin ito, X ka sa amin, hindi ka na good one, di ba? Bad one ka na rin. Hintayin natin. Siyempre, sabihin nila, hindi, busy pa kami sa budget no? Pero hindi pwedeng hindi sila umaksyon dyan. Yun ang punto. Kung ganun pala, no? Kaming mga abogado, pwede rin pala hindi kami magsabit ng pleading, sabihin namin, busy pa kami. Lahat tayo dito busy pinapasweldo kayo. At pinapasweldo kayo para pagalawin itong mga bagay-bagay ito. Hindi pwedeng excuse na may budget. Pagalawin ninyo yung ethics complaint because dapat yan may specific clear deadlines Pag na-file yung ethics complaint, within how many days kailangan ma-resolve? Within how many days from submission of the final pleading kailangan ma-resolve? And dapat they should be true to it, no? Kasi pag kami mga abogado ang hindi nakapag-file, we lose the remedy. Bakit kayong mga nagde-decide? You can take your sweet time. That's really just unfair. And it is the primary reason why our justice system is so weak and why our justice system is no longer trusted by the people. Kaya nga mas gusto nila yung tool for justice Kasi doon ang bilis sa action Yung mga institutions natin, ang babagal ng action takes so many years if they really act at all. Hindi lang yan sa justice, hindi lang yan sa judiciary. Pati yung mga ganyang administrative remedies, PRC, COMELEC, ombudsman, na 3 years bago inaksyonan, tapos secret pa, ethics complaints. Mag-file ka sa PRC ng kaso doon sa mga professionals. Mga professionals, doktor, ang dami kong medical negligence cases, ang dami ko yung mga nurse, ang dami yan. 10 years na, ongoing pa. Wala man lang trial. Kasi sinasabi nila, ang dami napalitan kasi hearing officer, kasi ganyan-ganyan. Ang dami nila mga palusot at all, pero wala hindi nagiging effective yung remedy ng mga tao.